Mahirap talagang makita na umiiyak ang ating mga magulang nang dahil sa pangahamak ng ibang mga tao. Pero para sa'yo, sang-ayon ka bang bumawi sa mga taong nanakit sa iyong pamilya? O ipapasa Diyos mo na lang ang lahat ng kanilang masamang nagawa? Kung ganoon mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Simula dalaga pa lamang ang babae ay pagiging isang kasambahay na ang kanyang naging trabaho. Kaya ngayon ay isa pa rin kasambahay si Elizabeth at ito lang ang kanyang tanging hanap buhay upang buhayin ang kanyang anak. Malaki naman kung magpasahod ng pera ang kanyang mga amo, ngunit hindi maganda ang pag-uugali ng mag-asawa. Madalas siyang makatanggap ng masakit na salita sa dalawa at kung minsan ay humahantong ito sa matinding pananakit. Kasama ni Elizabeth ang kanyang anak na si Bianca at matagal nang pumanaw ang kanyang asawa nang dahil sa isang malubhang karamdaman. Elizabeth, pagkatapos mong maglaba ay magluto ka na rin. Bilis-bilisan mo naman ang kilos dahil nagugutom na kami. Seryosong utos ni Stella. Opo ma'am, masusunod po. Pero baka po pwedeng magpahinga lang po muna ako kahit na isang minuto. Nakayokong sagot na Elizabeth. Kanina pa kasing pagod na pagod ang babae nang dahil sa dami ng iniuutos ng kanyang mga amo. Sa pang-araw-araw ay hindi man lamang ito nagkakaroon ng oras para ipahinga ang kanyang katawan. Anong pahinga? Hindi mo ba naririnig ang sinabi ko sa'yo? Nagugutom na kami, kaya bilisan mo na lang ang kilos. Pasigaw na sabi ni Stella. Halos pang 3 taon na ang kanyang trabaho sa pamamahay na ito. Madalas siyang sinisigawan ng mag-asawa pero tinitiis na lamang niya ito upang mabuhay silang dalawa ng kanyang anak. Kahit nga ang kanyang anak na si Bianca ay nakakaranas din ng pang-aapi sa mag-asawa, pati na rin ang anak na babae ng mga ito. Hoy Bianca, tulungan mo ang nanay mo dahil balang araw ay ikaw naman ang magiging katulong ko. Alam mo rin naman sa sarili mo na magiging katulong ka rin naman balang araw. Pangahamak ng batang si Erica. Kitang-kita ni Elizabeth kung paano umiyak ang kanyang anak. Wala naman siyang magawa at sinabi nito kay Bianca na magtiis na lamang. Anak, Bianca, matuto kang makisama sa ating mga amo. Hindi ka pwedeng magalit sa kanila. Sila ang dahilan kung bakit nabubuhay tayong dalawa. Mahinahong sabi ni Elizabeth. Opo, Nay. Kaya ko naman pong kontrolin ng aking emosyon. Kung sakaling bumawi po ako sa mga pangahamak ni Erica, ay baka kayo pa po ang pag-iinitan ni Ma'am Estela. Malungkot na sagot ng bata. Sa paglipas pa ng mahabang panahon ay hindi na nakapag-aral si Bianca at tanging si Elizabeth na lamang ang nagtuturo sa kanyang anak. Katulong ni Elizabeth ang dalagang si Bianca sa lahat ng mga gawaing bahay. Samantalang ang anak naman ng kanyang amo na si Erica ay nasa kolehiyo na. Mataas ang pangarap ng babae upang maipagpatuloy ang yaman ng kanilang pamilya. Katulad ng mag-asawa ay naging mayabang din si Erica. Madalas nitong hamakin at utus-utusan ng mabibigat na gawain ang dalagang si Bianca. Bianca, labahan mo na ang lahat ng kurtina, tsaka magwalis ka ng buong bahay. Pagkatapos ay mamili ka ng mga pagkain sa palengke. Bilisan mo ang kilos at binabayaran ka naman ni Mommy at Daddy. Taas noong sabi ni Erica. Kagagaling lamang ni Bianca sa sakit kaya mahina pa ang pangangatawan nito. Nang dahil doon ay si Manang Elizabeth na lamang ang gumawa para hindi na mahirapan pa ang kanyang anak. Nay, sigurado po ba kayo na kayo na po ang gagawa ng lahat ng utos ni Ma'am Erica? Pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo matulungan, na kayo kong sabi ni Bianca. Oo naman anak, kayang-kaya ko ang lahat ng yan. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Magpahinga ka na lang dyan para bumalik ang lakas ng iyong pangatawan. Pilit ng ngiting sagot ni Aling Elizabeth. Ngunit nang marinig ni Erica ang usapan ng mag-ina, ay natatawa na lamang ito sa dalawa. Wow, napakasweet mo namang nanay. Pero malas pa din sa'yo si Bianca dahil mahirap ang kanyang ina. Hindi man lang nakapag-aral dahil walang sapat na pera. Nakakatawa ka talaga, Manang Elizabeth. Natatawang sabi ni Erica. Gustong-gusto na talagang sumagot ni Bianca upang ipagtanggol ang kanyang nanay. Pero naiisip niya rin na hindi ito magiging magandang paraan dahil sa bandang huli ay sila pa rin naman ang mahihirapan. Sinanyasan ni Aling Elizabeth ang kanyang anak
na huwag nang papatol sa anak ng kanilang amo. Lumipas ang mga taon ay nakatapos na si Erica sa kanyang pag-aaral. Hindi naman nila inaasahan dahil biglang nagkaroon ng malubhang karamdaman si Aling Elizabeth. Nang dahil doon ay si Bianca na lamang ang nagtatrabaho upang mabuhay silang dalawa. Pinagsasabay ng dalaga ang pagtatrabaho at ang pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. Mama Estela, baka po pwedeng tulungan niyo po ako. May sakit po si nanay at hindi na po siya makakapagtrabaho. Nahihiyang sabi ni Bianca. At ano naman ang magagawa ko sa'yo? Ano ba ang balak mong sabihin sa akin? Tanong ni Estela. Baka po pwedeng pautangan niyo po ako ng pera. Gusto ko na po talagang dalhin si nanay sa ospital dahil hirap na po siya. Pangakong mababayaran ko rin po kayo. Ibabawas ko na lang po sa buwan-buwan kong sweldo. Sagot ni Bianca. Pero sa kabila ng pagmamakaawa nito ay hindi ito pinagbigyan ng kanyang amo. Kung ano-ano pang bagay ang sinabi kaya naramdaman niya ang kawalan ng pag-asa. Hindi pwede. Ang kapal naman ng mukha mong bata ka. E di sana nag-ipon kayo. Hindi yung uutangan niyo ako sa oras na magkaroon kayo ng problema. Ibili mo na lang ng gamot ang nanay mo at alam ko naman na kaya mong bumili. Hindi naman mahal ang gamot. Pinapasweldo naman kita. Kunot noong sagot ni Estela. Walang nagawa si Bianca kundi ang ibili na lamang ng gamot ang kanyang nanay na si Elizabeth. Hindi na talaga malaman ng dalaga ang kanyang gagawin dahil habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo pang lumalala ang karamdaman nito. Nay, lumaban po kayo. Gagawa po ako ng paraan upang madala po kayo sa ospital. Walang-wala pa lang po ako sa ngayon. Huwag niyo po akong iiwan, Nay, dahil kayo na lang po ang aking tagapagtanggol. Hindi ko na po alam kung ano pa po ang mangyayari. Kung sakaling mawala pa po kayo sa akin. Umiiyak na sabi ni Bianca. Ngunit tanging pagpatak ng mga luha lamang ang naisagot sa kanya ng kanyang ina. Hirap na din kasi sa paghinga si Aling Elizabeth. Pilit lang nitong nilalabanan ang kanyang karamdaman dahil alam niya sa kanyang sarili na ang kanyang anak ang mahihirapan. Maya-maya lamang ay natulog na si Bianca at lumapit ito sa kanyang ina. Sa paggising ng dalaga ay pinunasan nito ang katawan ni Aling Elizabeth, ngunit napansin nito na malamig na ang katawan ng babae. Napaiyak na lamang siya nang makita nito na hindi na humihinga ang kanyang ina. Nay, gumising po kayo. Ma'am Estela, Ma'am Erica, tulungan niyo po ako. Sigaw ni Bianca. Agad nagtungo ang dalawang babae sa kanyang kinaroroonan, pero walang pakialam ang mga ito at sinabing wala na rin naman silang magagawa dahil wala ng buhay ang kanyang nanay. Hindi talaga inaasahan ni Bianca na mangyayari ito sa kanya. Lumipas ang isang linggo ay inilibing na si Aling Elizabeth. Pero sa kabila ng kalungkutan ay parabang walang pakialam sa kanya ang mag-inang Estela at Erica. Hindi man lang siya binigyan ng pahinga sa kabila ng kanyang matinding kalungkutan na nararamdaman. Agad siyang pinabalik sa kanyang trabaho bilang isang kasambahay. Hanggang sa isang araw ay umalis si Estela at ang asawa nito patungo sa ibang bansa. Nalaman na lamang ni Bianca na doon natitira ang dalawa. Tanging si Erica lamang ang matitira sa kanilang bahay dahil ayaw nitong manirahan sa malayong lugar. Bianca, ikaw na ang bahala kay Erica. Paglingkuran mo siya ng maayos dahil kung hindi ay mananagot ka sa aming dalawa. Seryosong sabi ni Estela. Opo ma'am, ako na po ang bahala sa lahat. Mag-iingat po kayo sa inyong pag-alis. Magarang nasagot ni Bianca. Masayang-masaya ang babae sapagkat mababawasan siya ng amo. Hindi na siya makakatanggap ng pananakit at paninigaw mula kay Estela. Lumipas ang isang linggo ay balak pang kumuha ni Erica ng isa pang tao na magtatrabaho sa kanya bilang isang katulong. Ay nako, nakakaboring naman kung tayong dalawa lang ang tao dito. Kukuha pa ako ng isang katulong na kapalit ni Aling Elizabeth, sabi ni Erica. Kinabukasan ay dumating ang binatang si Miguel. Ito ang bagong kasambahay na kung saan ay gagawa ng mabibigat na gawain sa bahay. Masayang nagtatrabaho si Bianca at Miguel nang dahil doon ay naging magkaibigan sila. Bianca, ngayon ko lang nalaman na ang tapang pala ni Ma'am Erica. Ganon din ba ang ugali niya sa'yo?
Tanong ng binata. Oo, simula bata pa lamang ako ay nandito na ako. Sadyang hindi magandang ugali ng kanyang pamilya. Nagtitiis lang ako dahil syempre, kailangan ko rin namang kumita ng pera. Seryosong sagot ang dalaga. Sa paglipas pa ng mga buwan ay hindi nila namamalayan na napapamahal na pala sila sa isa't isa. Nang dahil doon ay nagkaroon ng relasyon si Miguel at Bianca. Itinago nila ang kanilang relasyon kay Erica, pero nagulat na lamang sila nang aminin ni Erica na may nararamdaman din ito sa kanyang binatang kasambahay. Miguel, may girlfriend ka na ba? Pwede bang maging tayong dalawa? Kung hindi ka papayag, ay tatanggalin na lang kita sa trabaho. Natatawang sabi ni Erica. Ma'am, wala po akong girlfriend pero seryoso po ba kayo sa sinasabi niyo sa akin? Tanong ni Miguel. Oo naman, kung ganun pala ay tayo ng dalawa. Malanding tanong ni Erica. Tumango-tango naman ang lalaki dahil wala na siyang magagawa tungkol sa bagay na to. Nang lumabas ng bahay ang dalagang si Erica, ay nag-usap si Miguel at Bianca. Miguel, bakit ka pumayag na makipagrelasyon sa kanya? Hindi ba't tayo ng dalawa? Dismayadong tanong ni Bianca. Tama ka, Bianca, pero may pamilya din akong binubuhay at ayaw kong mawala ng trabaho. Sana ay maintindihan mo ko. Ikaw lang naman ang mahal ko pero hindi naman pwedeng mawalan ako ng trabaho. Malungkot na sagot ng binata. Lumipas ang 2 linggo ay mayroong nangyari kay Miguel at Erica. Iyak nang iyak si Bianca habang naririnig ang boses ng dalawa. Mga hayop kayo! Diyos na ang bahala sa ginawa niyong pananakit sa akin. At ikaw, Miguel, mukha kang pera. Hindi mo man lang ipinaglaban ang ating pagmamahalan. Galit na sabi ni Erica sa kanyang sarili. Kinabukasan na napansin ni Miguel na tahimik ang babae. Bianca, patawarin mo ako kung kailangan kong gawin ang bagay na to. Ikaw lang talaga ang mahal ko at hindi ko naman kayang mawala ka sa akin. Kinakabahan sabi ni Miguel. Pagkatapos ng ginawa niyo kagabi ay sa tingin mo ba mapapatawad pa kita? Umiiyak na tanong ng dalaga. Ginagawa ko lang naman to para sa aking pamilya. May mga kapatid pa ako nag-aaral at may sakit din ng aking nanay at tatay. Bilang panganay na anak ay ako na ang bumubuhay sa kanilang lahat. Wala naman akong ibang pagpipilian. Paliwanag ni Miguel. Sinabi pa ng binata na hindi talaga nito gusto si Erica nang dahil sa pangit ang ugali nito. Pinapakisamahan lang daw sa lahat ng bagay nang sa ganon ay hindi siya mawala ng trabaho. Pero halos madurog ang kanilang mga puso nang magdesisyon si Bianca na hiwalayan na ang binata. Hindi na nito nakayanan pa ang masakit na pangyayari na nararanasan niya sa tuwing magkasama si Miguel at Erica. Lumipas ang 3 buwan ay may isang lalaki ang nanligaw kay Bianca at hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang relasyon ng kanyang dating nobyo at ng kanyang amo na si Erica. Masaya na si Bianca sa piling ng lalaking si Lucas. Nakalimot na siya sa kanyang nakaraan. Isang kaibigan na lamang ang tingin niya kay Miguel. Sa paglipas pa ng mga buwan ay sabay na buntis si Bianca at Erica. Hindi natiis ni Miguel ang matinding selos sapagkat hanggang ngayon ay ang babaeng si Bianca pa rin ang nilalaman ng kanyang puso. Sa tuwing dumadating ang binatang si Lucas ay hindi niya mapigilan na pumatak ang kanyang mga luha. Naiipit ito kung ano ba talaga ang pipiliin niya. Erica, pasensya ka na pero gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Nakayokong sabi ni Miguel. Ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Sobrang swerte mo na nga dahil mayaman ako. Kung kailan nabuntis mo na ako, ay tsaka mo ako hihiwalayan. Nakakatawa ka naman. Natatawang sagot ni Erica. Sinabi ng babae na wala siyang pakialam kung siya lamang mag-isa ang magpalaki sa bata dahil marami naman daw siyang pera. Hindi daw kakulangan si Miguel sa kanyang buhay at nasisiraan na daw ito ng ulo. Kinabukasan ay tuluyan ang umalis ang lalaki at nagpaalam na sa kanila. Sobrang lungkot nito nang makita niyang wala nang pakialam sa kanya si Bianca. Lumipas ang 5 buwan ay patuloy na pinagtatrabaho ni Erica si Bianca kahit malaki na ang tiyan nilang dalawa. Magtrabaho ka, Bianca. Hindi porket nagdadalang tao ka ay titigil ka na sa pagtatrabaho. Ako ang alagaan mo dahil ako ang amo mo. Pasigaw na sabi ni Erica.
Sa mga oras na ito ay naalala ni Bianca ang kanyang namayapang ina. Ganito rin ang nararanasan ng kanyang nanay sa isang malupit na pamilya. Isang araw ay makakaganti din ako sa'yo. Matatapos na ang kayabangan mo, Erica. Ang dapat sa'yo ay mapuno ng kalungkutan. Hindi ka nararapat sa iyong mga kayamanan. Galit na sabi ni Bianca sa kanyang isipan. Sa pang-araw-araw ay isip ng paraan ng dalaga kung ano ang gagawin niya upang makabawi sa kanyang malupit na amo. Sa paglipas ng mga linggo ay inggit na inggit si Erica kay Bianca sa tuwing binibisita ito ni Lucas. Hindi ito natutuwa sa tuwing nakikita niyang masaya ang kanyang kasambahay. Gusto niya rin itong magaya sa kanya na lumaki ang kanilang magiging anak na walang kikilalaning ama. Ang balak ni Erica ay ang siraan si Bianca at palabasin sa lalaki na may masama itong ginagawa. Humanap ito ng isang lalaki na papasok sa loob ng kanyang bahay. Kinabukasan ay pumunta ang inutusang lalaki ni Erica. Bianca, buksan mo ang gate at papasukin mo ang aking bisita. Utos ng babae. Agad naman itong inasikaso ni Bianca. Wala itong kaalam-alam na may masamang plano na pala ang kanyang amo. Maya-maya lamang ay dumating naman si Lucas upang bisitahin ang kanyang nobya. Marami itong dalang prutas upang maging malusog ang bata. Bianca, sino yan? At bakit kanya binibigyan ng prutas? Pakunwaring tanong ng lalaking si Carlito. Ah, siya po ang aking nobyo. Bakit niyo po na itanong sa akin? At bakit niyo po nalaman ang pangalan ko? Nagtatakang tanong ni Bianca. Pero ipinagpatuloy ng lalaki ang kanyang pagpapanggap nang sa ganon ay magawa niya ng maayos ang iniuutos ni Erica. Ano? Meron ka na palang nobyo? Ang sabi mo sa akin ay ako lang ang mahal mo. Ilang ulit pang may nangyari sa ating dalawa, tapos yun pala ay niloloko mo lang ako. Hindi pala sa akin ang bata na dinadala mo. Pakunwaring sagot ng utosang lalaki. Nang dahil doon ay bigla namang sumingit si Erica sa kanilang usapan. Matagal ko na rin gustong sabihin sa iyo, Lucas, na kung sino-sinong lalaki na lamang ang pinapapunta ni Bianca dito sa bahay. Ang totoo niyan, Lucas, ay marami pang nauna sa iyo. Sigurado ka ba talaga na sa iyo ang bata? Tanong ni Erica. Nang dahil doon ay gulong-gulo si Bianca sa lahat ng mga nangyayari. Itinatanggi nito ang sinasabi ng dalawa. Ano? Wala po akong alam sa mga sinasabi niyo tungkol sa akin. Lucas, huwag kang maniwala sa kanila. Ikaw lang ang mahal ko. Kinakabang sabi ni Bianca. Tapos na tayo, Bianca. Manluloko ka pala. Matagal mo na akong pinapaikot, tapos hindi pala ako makakasigurado na ako ang ama ng bata. Bahala ka na sa buhay mo. Karma na ang bahala sa'yo. Galit na sabi ni Lucas habang tumutulo ang kanyang mga luha. Umalis na lamang ang binata nang hindi nagpapaalam. Pagkatapos ng lahat ay palihim na binigyan ng pera ni Erica si Carlito dahil maayos nitong nagawa ang kanyang trabaho. Hanggang ngayon ay gulong-gulo pa rin si Bianca at alam niya sa kanyang sarili na si Erica ang lahat ng nagplano nito. Pero hinayaan na lamang nito na mangyari ang lahat at mas lalo nitong ginusto na gantihan ang babaeng amo. Simula noon ay pareho na silang walang makakasama sa buhay. Pareho nang walang kikilalaning tatay ang kanilang mga magiging anak. Alam ko naman, Bianca, na alam mong ako ang gumawa ng lahat para maghiwalay kayo ni Lucas. Masyado ka kasi niyang inaabala sa pagtatrabaho. Kaya ako nagawa ang bagay na yon. Nakakatawa lang talaga dahil naniwala siya sa akin. Natatawang sabi ni Erica. Hindi na lamang sumagot si Bianca pero ang totoo niyan ay lalong tumindi ang galit sa kanyang puso. Hindi na talaga siya makakapayag na hindi makaganti sa lahat ng pangahamak at pananakit sa kanya ng babae. Lumipas pa ang mga buwan ay sabay silang nanganak ng kanyang amo. Ilang sandali ang lumipas ay nawala ng mali si Erica nang dahil sa panganganak. Pero nagulat na lamang si Bianca nang makita nito ang kanyang pinsan na isang nurse sa loob ng ospital. Ikuwento nito ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Rosa, may hihilingin lang sana ako sa'yo. Pagpalitin mo ang anak naming dalawa. Gusto kong iparanas sa kanyang anak ang isang mahirap na buhay
at ang aking anak ang magkakaroon ng maayos na buhay. Lumuluhang sabi ni Bianca. Walang nagawa si Rosa kundi ang sundin ang iniuutos ng kanyang pinsan. Sa kabila ng kanyang mga narinig sa babae ay nagawa niya ang bagay na ito. Wala namang naging problema at nagtagumpay si Bianca sa kanyang plano. Kaya ngayon ay alam na niya sa kanyang sarili na magiging maayos na ang buhay ng kanyang anak at alam din ni Bianca na pagmamalupitan ni Erica ang sarili nitong anak. Lumipas ang mga taon ay walang kaalam-alam ang babaeng si Erica nang itinuring nitong anak ay anak pala talaga ni Bianca. Pinapalaki nito sa marangyang buhay ang isang bata na akala niya ay kanyang anak. Samantalang ang batang napapunta kay Bianca ay hindi man lamang nakaranas ng maayos na buhay. Hindi man lang ito nakakapaghanda sa tuwing dumaraan ang kaarawan ng bata. Carmela, kawawa ka naman dahil hindi ka nakakapag-birthday. Samantalang ako, kahit hindi ko birthday, ay maraming regalo sa akin ng mami ko. Pangahamak ng batang si Jasmine. Narinig ni Bianca ang sinasabi ng bata pero kahit na isang beses ay hindi niya ipinagtanggol ang batang si Carmela. Maya-maya lamang ay siya naman ang nakatanggap ng pangahamak mula kay Erica. Bianca, hindi mo ba napapansin na lumalaking pangit ang anak mo? Mukhang sayo pa ata nagmana ng kanyang itsura. Natatawang sabi ni Erica. Nang dahil doon ay natatawa na lamang si Bianca. Hindi kasi nito alam ay anak niya talaga si Carmela. Sa paglipas pa ng mga taon ay nasa kolehiyo na ang dalagang si Jasmine. Ngunit ang dalagang si Carmela ay natulad kay Bianca na hindi man lang nakapasok sa eskwelahan. Masayang masaya talaga si Bianca dahil nakakamit na ng kanyang tunay na anak ang tagumpay sa buhay. Pero hanggang ngayon ay patuloy siyang pinagmamalupitan ng babaeng si Erica. Pero mas masakit para kay Bianca na hinahamak na rin siya ng kanyang sariling anak. Alam mo, Aling Bianca, sobrang bagal mo ng kumilos. Ganyan ba talaga kapag tumatanda na? Sinabi ko naman sa'yo na magluto ka na ng ulam, tapos hanggang ngayon ay hindi ka pa rin tapos maglaba. Inis na sabi ni Jasmine. Pero sa mga oras na ito ay nakakaramdam na si Bianca ng matinding pagkaawa kay Carmela. Madalas na rin kasi itong makatanggap ng pangahamak mula kay Erica. Hoy ikaw Carmela, alam ko naman na malakas ka pa, kaya tulungan mo ang nanay mo. Pare-pareho lang kayo, walang ibang pinangarap sa buhay, kundi ang maging isang kasambahay. Pasigaw na sabi ni Erica. Sa kabila ng lahat ay nagawa itong ipagtanggol ni Bianca. Huwag mo naman siyang sigawan. Wala namang ginagawang masama sa'yo ang aking anak. Pagdepensa ni Bianca. Paano naman kasi ay naging masama na rin ang ugali ng kanyang tunay na anak na si Jasmine? Nagkaroon nga ito ng maayos na buhay, ngunit nakuha din naman ng dalaga ang masamang ugali ng kanyang kinilalang ina. Gustong gusto na talagang aminin ni Bianca ang lahat ng kanyang ginawa dahil nagsisisi na ito sa lahat ng mga nangyayari. Pero alam niya rin na pwede siyang mapahamak kung sakaling lumabas na ang katotohanan. Nakakaawa talaga si Carmela. Hindi niya dapat nararanasan ng ganitong bagay. Wala na akong pinagkaiba kay Erica. Nakakagawa na ako ng masama sa ibang tao. Malungkot na sabi ni Bianca sa kanyang sarili. Unti-unting nagliliwanag ang puso ni Bianca sa kabila ng mga nangyayaring masama. Lumaki kasing mabuting tao si Carmela at itinuring siya nito na parang sariling ina. Tuwing pagod siya sa trabaho ay ito na ang kumikilos upang siya ay makapagpahinga. Lumipas pa ang mga taon ay nagkaroon ng magandang buhay ang kanyang tunay na anak na si Jasmine sa piling ng kanyang malupit na amo. Samantalang ang dalagang si Carmela na napapunta sa kanya ay susunod na sa kanyang yapak at magiging isang katulong balang araw. Carmela, patawarin mo ako sa aking nagawa. Malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Hindi mo dapat nararanasan ng ganitong mga bagay, lalo na't wala ka namang nagawang kasalanan sa akin. Hindi ko alam kung paano ko aaminin sa'yo ang tungkol sa bagay na to, pero gusto kong itama ang aking pagkakamali. Umiiyak na sabi ni Bianca sa kanyang sarili. Awang-awa na talaga si Bianca sa mga nararanasan ng dalaga. Madalas itong umiiyak nang dahil sa mga masakit na salita ni Jasmine at Erica. Nay, bakit po ganun ang ugali nilang dalawa?
Hindi po ba nila alam na nakakasakit na po sila ng ibang tao? Alam ko naman po na wala po tayong ginagawang masama. Tanong ni Carmela. Tumulo na lamang ang mga luha ni Bianca nang dahil sa mga sinabi sa kanya ng dalaga. May aaminin ako sa iyo, Carmela, na pwedeng ikagalit mo sa akin ng panghabang buhay. May isa akong sikreto na matagal ko nang itinatago. Hindi kita masisisi kung magalit ka sa akin. Tatanggapin ko kung ano man ang mangyari. Carmela, pasensya ka na. Pero hindi ikaw ang tunay kong anak. Umiiyak na sagot ni Bianca. Gulat na gulat si Carmela sa sinabi ng kanyang nanay. Nang dahil doon ay biglang dumami ang kanyang mga katanungan na kung sino ba talaga ang kanyang tunay na mga magulang. Pero sino po ang aking tunay na ina? Kinakabahang tanong ni Carmela. Si Erica. Si Erica ang iyong tunay na ina. Pinagpalit ko kayong dalawa ni Jasmine noong sanggol pa lamang kayong dalawa. Gusto kong makabawi kay Erica sa lahat ng masakit na ginawa niya sa amin ng aking ina. Sobrang lupit niyang tao, pero nalaman ko sa aking sarili na mali na rin ako sa aking nagawa. Paliwanag ni Bianca. Pero nagulat ang babae sa kanyang narinig. Siya pa rin daw ang pipiliing nanay ni Carmela dahil ayaw niyang magkaroon ng ina na masama ang pag-uugali. Pero Carmela, hindi ka ba galit sa akin dahil nagawa ko ang bagay na yun? Ikaw dapat ang mayaman at ikaw dapat ang nakapagtapos sa pag-aaral. Naranasan mo ang lahat ng ito nang dahil sa akin. Tanong ni Bianca. Hindi ko po pinagsisisihan na kayo po ang nagpalaki sa akin. Masama na po sana ang ugali ko kung hindi niyo po kami pinagpalit. Sagot ni Carmela. Nang dahil doon ay mas lalong pinagsisihan ni Bianca ang kanyang mga nagawa. Hindi nito lubusang maisip na siya pa rin pala ang talo nang dahil sa kanyang paghihiganti. Nalaman niya sa kanyang sarili na hindi susi ang pagbawi kung mayroon kang galit sa isang tao. Nabalot ng galit ang kanyang puso at nakagawa siya ng mga bagay na hindi maganda. Idinamay niya ang isang tao na wala naman talagang pagkakasalang nagawa sa kanya. Isang araw ay muli siyang pinagtawanan ni Jasmine na kanyang tunay na anak. Aling Bianca, naligo na ba kayo? Mukha kasing ang baho-baho niyo eh. Baka naman pwede niyong unahin ng paliligo kaysa sa pagtatrabaho. Umaalingaso kasi ang amoy niyo dito sa loob ng bahay. Natatawang sabi ni Jasmine. Wala nang ibang naisip na paraan si Bianca upang baguhin ang ugali ng kanyang anak. Nilakasan nito ang kanyang loob upang sabihin sa mga ito ang isang katotohanan. Jasmine, ang sama na talaga ng ugali mo. Inis na sabi ni Bianca. Bigla naman itong hinarangan ni Erica. Bianca, ikaw, wag na wag mong pagsasabihan ng aking anak. Hindi kanya nanay para sasabihan mo siya ng ganyan. Matapang na sagot ni Erica. Ano? Ako ang tunay na ina ni Jasmine dahil pinagpalit ko sila ni Carmela noong mga sanggol pa lamang sila. Matagal kong isekreto ang lahat ng ito para makabawi sa'yo. Seryosong sabi ni Bianca. Nang dahil doon ay gulat na gulat si Erica sa kanyang mga narinig. Hindi niya lubos maisip na matagal na pala siyang niloloko ng kanyang kasambahay. Napatingin na lamang si Erica kay Carmela dahil matagal na pala niyang pinahihirapan ang kanyang tunay na anak. Samantalang ang totoong anak ni Bianca ay ang binigyan niya ng maayos na buhay. Jasmine, hindi pala kita tunay na anak. Sayang lang ang mga ginastos ko sa'yo. Anak ka pala ni Bianca. Carmela, patawarin mo ako sa aking mga nagawa. Malungkot na sabi ni Erica. Nang dahil doon ay nadismaya si Jasmine sa mga sinabi ng kanyang kinilalang nanay. Sa isang iglap ay nagawa agad siya nitong ipagpalit. Nang dahil doon ay naglaya si Jasmine at balak nitong mamuhay ng mag-isa. Pero sa kabila ng lahat ay hindi tinanggap ni Carmela ang alok ng kanyang tunay na ina. Sinundan nito si Jasmine nang sa ganon ay merong makasama ang babae. Mabait talaga ang dalagang si Carmela at hindi niya ito kayang pabayaan dahil simula bata pa lamang sila ay magkasama na silang dalawa. Lumipas ang mga araw ay nakulong si Bianca nang dahil sa kanyang pagkakasala. Hindi na siya pumalag sa mga pulis dahil aminado siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Lumipas ang mahabang panahon ay nagkasundo si Carmela at Jasmine.
Palagi nilang dinadalaw sa kulungan si Bianca upang dalhan ng mga pagkain. Sa pagdaan pa ng mga taon ay nagawa nila itong mapalaya gamit ang kanilang sariling mga pera. Naging masaya ang kanilang buhay at muling humingi ng kapatawaran si Bianca sa dalawang dalaga. Hasmin anak, patawarin mo ako kung ipinamigay kita. Gusto ko lang kasing magkaroon ka ng maayos na buhay. Carmela, patawarin mo ako dahil ipinagkait ko sa iyo ang buhay na dapat ay meron ka talaga. Nakayukong sabi ni Bianca. Pinatawad naman ito ng dalawang dalaga. Tapos na po ang lahat. Ang mahalaga po ay nakalaya na po kayo. Sagot ni Carmela. Isang araw ay isinama ni Bianca ang dalawang dalaga sa bahay ng kanyang dating amo na si Erica. Gusto nitong maayos ang lahat. Sa mga oras na ito ay aminado na rin naman si Erica na nagkamali siya sa kanyang buhay. Erica, patawarin mo ako sa aking nagawa. Nahihiyang sabi ni Bianca. Patawarin mo rin ako. Ako naman talaga ang dahilan kung bakit mo nagawa ang mga bagay na yun. Pwede naman natin silang alagaan. Itinuring mong anak si Carmela at itinuring ko na ring anak si Yasmin. Ang mahalaga ay magkakasama na tayong apat. Nakayukong sagot ni Erica. Nang dahil doon ay namuhay sila ng masaya. Tinanggap nila ang mga pagkakamali nila sa kanilang mga sarili. Naging magkaibigan si Erica at Bianca, ganun na rin si Yasmin at Carmela. Marami mang nangyaring hindi maganda sa kanilang nakaraan, pero ang mahalaga sa kanila ngayon ay ang kanilang kinabukasan. Nagawa nilang ituwid ang baluktot na daan, nang sa ganon ay manatili sa kanilang puso ang kanilang kabutihan. Kung may nagawa mang masama sa atin ng isang tao ay patawarin natin sila. Mas masarap ang magpatawad kaysa ikaw ang pinapatawad. Natural lang sa isang tao ang nagkakamali, ngunit hindi na normal kung alam mo ng mali ay ipagpapatuloy mo pa. Ilapit mo ang iyong puso sa Diyos, nang sa ganon ay matuto kang magpatawad. Mahalin mo ang iyong kapwa, nang sa ganon ay mahalin ka rin nila. Huwag mong dalhin ang galit sa iyong puso at matuto kang palayain ito. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.